Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini ngayong December 2024, mid-month? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ang ganda tong tatlo. Kaya anong nangyari dito? Nag-aaway. Masaya naman dito. Biglang nag-aaway. So, bago ko i-explain, maganda ko i-clarify natin to para magkaroon ako ng direction. Bakit nagka 5 of Wands? So, ito ay ayun din. So, ganito. Ang dating sa akin, ngayong mid-month ng December, ma-out of balance yung iba sa inyo. Nagmukha na kasi itong self-indulgence. In a way na, yun nga, out of balance. So, paano yung out of balance? Naging maluho. Ganun ang dating sa akin. Yung iba sa inyo, maraming binili. So, sa dami ng binili, naubos ang pera. So, expect natin na ganyan. May mga tao na maubos ang pera sa luho o sa hindi importante. Maraming bibilhin in short. Ibang senaryo. Two of Cups, the Magician, Two of Swords, Four of Cups. Ayusin lang natin to sa gaba. So, paano to? So, ang dating sa akin, sa mid-month ng December, iniisip ko, kung infidelity ba to? Malaki chance eh. Sa romance to, hindi sa friendship o career, dun to tatama sa relationship at may romance. Romance to, di ba? Intimacy, connection, partnership. Ang dating maglilid to sa ghosting. So, bakit ginost? Kasi hindi na daw interesado. Bakit hindi na interesado? Kasi may iba na.
Ngayon, para ma-clear natin, hindi pa 'to nangyayari eh. Nangyayari pa lang yung ghosting o problem sa communication. So, alamin natin kung sino yung tatamaan ng reading na 'to. Whether kayo mismo 'to o kakilala nyo. So, ganito na lang. Yung clue natin pwedeng partner nyo o kakilala. Okay? Cancer, Aries, Libra. So, yan ang clue. Nagtatamaan ng reading na to. Ngayon, kuha tayo ng ibang deck. Well, pwedeng anak to na lalaki o partner na mas bata sa babae o sa feminine energy. Basta meron ditong boy o younger energy na male. Mukhang mapapalo siya. So, pwedeng anak to. Mapapalo o makaka-receive ng punishment o ultimatum. Alamin natin bakit kaya, no? Pero ibang case, siguro dahil malikot. Kaya, mapapalo. Kung anak to, na lalaki. O masyadong malikot, curious, ayun. Ano nang ginagawa. So, tingin ko mapapalo. Probably anak to. Eh, paano kung male adult? Kaya boy to eh. So, male adult na mas bata sa iba sa inyo. Eh, ito, boss niya. Hindi to relationship, friendship, hindi. Doon to sa workplace. May younger energy na male. Whether kapatid nyo to o malapit sa inyo na mas bata sa inyo, lalaki. Makaka-receive siya ng punishment mula sa boss niya. Ewan ko kung anong gagawin niya pero may mali siyang magagawa. Kaya bibigyan siya ng violation, ultimatum. So, ganun ang dating. Hindi naman agad-agad mag-resign to. Ang taong to. Dahil nandito tong 9 of Wands na nagiging resilient. Lalo na siguro kung siya yung may mali, di ba? Ano kaya yung possible mali na ginawa niya? Well, ano yung ginawa niya? Something na against the rule, syempre. Ganun, naging rebelde siya eh.
tinuray siyang something na hindi naman dapat niya gawin. O alam niya sa sarili niya mali. O hindi niya dapat pakialaman. Basta ganyan. Matigas ulo niya. So, yun. Bibigyan siya ng disciplinary action. Lalo na kung ang boss niya ay foreigner o may kinalaman sa traveling. O sabihin natin, hindi pa tapos yung shift niya, umuwi siya agad. O sabihin din natin na dapat papasok siya, hindi siya pumasok. So, gano'n. Naging ano siya dito, stubborn. Anyways, ang huli. Ito na huli. Wing spread. Creation. Purpose. So, sa mid-month na to, ang dating ng December. Magiging purpose ng buhay nyo ngayong mid-month ng December ay mag-create ng something. Maging creative. Creative, productive. So, ganyan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po now.